Hello netizen, welcome to my YouTube channel, Pink Chick Vlog. Meron tayo dito isang kababayan, Ilocano. Naimbag na daw. Ano din ako? Naimbag naman. Ilang years ka na dito, sister? 6 years po. Wow, tagal mo na. Ano, magsi 6 years sa September. September 10. Umayak na umakyat. Naano ko lang siya sa lipe. Kasi interviewin lang kita. Wala. Yan. Most lang na-interview ko mga OFW para encouragement nila o kung ano pwede nilang share sa mga OFW natin. Ano ba ang sikreto at nakatagal ka ng 6 years sa Hong Kong? Yung story ko po kasi dito sa Hong Kong is hindi po ako permanent na natatapos sa mga kontrata. Okay. So, during my more than 5 years here in Hong Kong, nakaapat na po akong amo. Normally po, di ba, pagka termination is... 3 months diba? Hindi po, pag termination kasi pag 3 times ka nang terminate, so ban ka. Ayun pala ang isa natin dapat malaman kay sister. Kasi pag 3 times interesting. Pero siya, interesting po yung akin. Nakailang... So, during pandemic po kasi, ang mga amo is... So, 2018 po ako nandito sa Hong Kong. Tapos, ayan. Ganda niya, sister. Ganda ni sister, ano? Shabby chicks. Yes. Opo. Then, yun. So, ang first employer ko po dito is Chinese, and then nag-for-good po sila ng Canada. Kasi for good, kaya Opo, for good, and then financial, and then another for good, and then yung pang-apat ko na amo is Korean. I think pag mga good reason, hindi sila mababan. Hindi naman po, hindi po. Parang ano po, special cases po sa amin. And you can easily find employers na hindi ka na uuwi kasi good reason. Opo, during pandemic as well. Kasi nung time po na yun is pandemic, so hindi na rin po ako umuwi. Then, kumuha ko ng amo dito. After 2 weeks, less than 2 weeks, lalabas na po ang visa natin. Wow. And then, yun nga po, nasubukan ko ang iba-ibang lahi. Ayan na tayo. Chinese. Chinese na ako, British, and Korean. Yung last ko Korean, and now is Chinese. So, tatlong nationalities. Korean, Chinese, at saka Chinese. Korean, Chinese. Hoping for more nationalities. How about Filipino? Filipinas? Yes, I have been working in Filipinas. Okay. So, ano yung mga, ano yung reason bakit ka, kasi for good? For good po. 1 year and 6 months, nag-migrate po ang amo ko sa Canada. I took care of mother and newborn po dun. So, for your information po, pag for good po ang amo o financial, pwede po mag-process dito sa Hong Kong. Ayan. Tapos, yun po. First, yun nga, Chinese. And then second ko po is British. Third is Chinese. And fourth is Korean. And ngayon, pang-fifth ko po na amo. Wow, pang-5 na yan, ha? Chinese. Pero mag-isa na lang po ang amo ngayon. So, and anong amo ang matagal ka na ngayon? So, ang pinakamatagal ko po is the una. Ano siya? 1 year and 6 Korean, months. Chinese, or what? Chinese. Okay. 1 year and 6 months. Okay. Yeah. Yun nga po, nag-forward sila ng Canada. Dito ka tumapas It's supposed to be ng maganda natin face. Kasi mga 10 minutes pa yan. Supposed to be yung amo ko dati is nagpunta ng Canada. Parang ano lang po yun, parang because of the pandemic and there's a lot of things happening here in Hong Kong. Pero ang amo ko po dati kasi sa hospital siya, sa Chongqing Hospital. So, tapos po, nag-forward sila ng Canada nang wala sa, hindi siya unplanned. Oh. Is there any difficulties dahil Chinese sila o marunong din sila mag-English? Magaling po communication no problem because they can speak English. They can speak English. So wala But po they are Chinese. They are Chinese po, and then ang lalaki pong amo ko is nag-aral po dati sa Canada, and then nung nag-asawa po sila, yun. Parang may green card po yata ang lalaki. Parang gano'n. So, and then yung babae hindi. So, since kasal po sila, yun, nakuha niya doon. Is there any difficulties you encounter? Nagkaroon ka ba ng struggle during the first time you come to Hong Kong?
Siyempre, Hindi lahat naman naman po ng kasi mga galing Muslim, po- mga iba din, homesick, ganun. Galing po ako Middle East before I came. Ex-abroad. Alam mo, pag ex-abroad, madali pong makakuha ng amo sa Hong Kong at saka madaling mag-adjust kasi nakaano na sila. Sa Saudi, assalamualaikum. Walaikum Assalamualaikum. assalam. Marunong ako mga Arabo. Basic lang po. Basic lang. Ano yung maganda? I've been to UAE po, United Arab Emirates. Yeah, which okay. is Abu Dhabi. Okay. But, you So, know, dami experience si sister. malakas to. Iba-ibang lahi. So, ano sa iba-ibang lahi na naging amo mo? Ano yung mga, siyempre may iba-ibang characteristic sila or Opo. ano, hindi natin kailangan Sa atin i-compare kasi po, kung ano mabait o ano, di ba? Yung Mahirap tayo po kasi, depende sa bilang nationalities. Pilipino po is, tayo po is, Magaling sa pag-adjust. we are, tawag dito, flexible po tayo sa lahat, even though, culture, kasi kapag mag-abroad ka po, hindi lang po yung about sa sahod. So, you need to work with your employer, how you communicate with your employers. Tama. Some employers po kasi is, mahirap pakisamahan. Yes. So, sa based on my experience po, Okay. dahil every year po ako na-terminate, more than 1 year, gano'n. Miss Terminate Lady. Joke lang. Okay lang naman po yun. Ang ganda nga. Which is, I didn't take that as an bad experience. It's a good experience for me na usually 2 years bago mo matapos yung kontrata mo. Some of the other helpers na gusto nila yung 1 year lang, ayaw na nila sa amo, so gusto na lang mag-quit. Pero ako po yung parang hindi na kailangan na mag-quit pa ako. So, Sila na kasi yun. Sila na yung nagigib With a good reason With a naman good kasi. reason. Yes. Yeah. Yung second ko po is sa British, isa lang po siya. Wow. 2 aso. Wow. Yeah. I have So yung aso Labrador nag-British mix. din? Joke lang. No, I speak English as well with the To the dogs. dogs. Kaya minsan di ba tayo parang yung tongue twister na natin is mas na ano na natin yung English language. Wow. Pero bilang Pilipino naman po, hindi po natin nakakalimutan ang ating sariling wika. Yeah. Takilikin ang sariling wika. Ang sariling culture, di ba? Yes, Yung mga tama ganun-ganun yun. na So ano yung I mean to say, ano yung pwede mong encouragement sa mga OFW natin, lalo na yung sa mga baguhan? Ayan. Encouragement po is first, know your goal, set your plan. Wow, galing. English. Ayun po. Kasi minsan tayo, pag nagtatrabaho na tayo, busy na tayo, yung plan natin nakakalimutan natin. Yung bakit ba Bakit ka nag-abroad? Always put in our mind na, kunwari kung hindi mo yung amo, yung hindi mo makakaya pagsamahan, or minsan na tinatamaan din po tayo ng homesick. Yeah. We just always go back to what brings you here in abroad. Wow. Yeah. So, paano mo nalalabanan yung homesickness mo? Do you have a Sa akin family? po, Are you single? I am single. Uy, available. Yung ganda yan, available. Sige, tanongin na ako. Gusto ko kabayan dyan. Ayun. Ayun po, sa akin po kasi bilang a single, hindi ko naman po namimiss ang anak or something. Pero yung family, parents, syempre, okay po. oo. Pero Boyfriend, ako po, wala. pero na ako po. Yan. So, yun. Sa Sabi nga continuous nila, communication dapat. Communication is very important. Especially ngayon may Long mga distance social relationship. media na, kaya madali. Tama. Opo. Unlike before pala, nung unang mga panahon. Diba, Middle East, mahirap pa noon. Yeah. But we're here in Hong Kong, in Madali Asian lang. country, Mas madali. because we have a day off po dito. Yeah. Unlike doon sa Middle East, what I'm saying is, meron din day off doon, but only pahinga, gano'n. Wala talagang regular. Kasi nag-Middle East din ako sa Bahrain. Bahrain po kayo. Yeah, no holiday. So, kanya-kanya din. Parang yung amo na susunod, hindi yung government, di ba? But in Hong Kong, it's really compulsory na a helper should have 1 day off in a week. Yes, tama. So, either Sunday, And Monday, that's the good thing here in Hong Kong that we have a statutory holiday, Yes, right? And we are enjoying that. Pero magastos. Dun tayo. Kaya mabuti ang advice po namin, Yeah. sa church tayo mag-stay, Yes, nabubusog ang ating spiritual, Ay, nabubusog kaluluwa, pa ang ating katawan. And we can encounter different types of people dito sa Hong Kong, different nationalities, so we can have friends, get more friends. Yeah. So, And you cannot, hindi ka mag-homesick dito because Yes, compared to Middle East na ang talagang dami po kasi mga Pilipino dito, mabubong. paglabas mo ng building ng workplace mo, yan, pwede na kayo magchikahan. Hindi pa bawal na makipag-usap. Sa Middle East kasi bawal sa pa. kapitbahay. Oo. Nakatalukbong pa po kami noon doon. Kaya compare. Yung kapitbahay namin, hindi namin dito parang makapag-usap. ano lang po yun, parang ano mo lang na kapitbahay mo lang sa Pilipinas. Uy, kamusta ka bayan? Tsaka okay lang doon basta okay ang trabaho mo, di ba? Opo, yeah. Okay.
And ipon-ipon lang din. Yeah, how about financial? Paano mo mapapayuan ng mga kabayan natin? Financial issues. Kasi iba nagkakaroon utang sa bangko, yung iba, di ba? Oo. Yun po yung dapat nating iwasan. Number 1 po pala. Kasi napakaraming temptation, I mean. As long as na meron po tayong sinasahod every month and hindi naman po kailangan, better wag na lang po magluho. Oo, kasi yan, dyan tayo minsan nadadala. So how you spend your holiday? Kasi po minsan since my workplace po from here is so far, I even took 3 types of train. Wow. I mean Thai po. Sa Thai po ka? New territories. Siya din. Sabi tayo mamaya. Pero may iba yung bus ko. Ayan lang. Nag-laundry kasi ako doon sa Shopee. Ikaw, 72. Hindi dumadaan. Ngayon po kasi, it's difficult for me to take my holidays because every morning po kailangan ko magtrabaho sa amo. Walang bayad. Pero sige, tsagaan lang yan. May need po naman ng Lord ang puso ng amo natin in prayer. May maamo kasi ganun minsan, di almost ba? almost half day na po. Tiwai-tiwai na lang. Pero ako naman kasi, I'm just, ano lang po yung pakikisama. Kasi pwede naman mabago yan eh. Yung pananaw niya, yung ano niya. Pwede Prayer. And I'm so happy po kasi dahil lahat ginagawa ko naman. Because we need this job, right? We don't feel like tignan mo siya, hindi siya mukhang domestic helper, di ba? Mukhang pang-professional. Natanggal lang ko ng kilay na content, di ba? Siyempre, ganun po talaga, di ba? Professional tayo sa Pilipinas, pagdating dito sa abroad, mararanasan po natin na So, pag sa Pilipinas professional, so means to say, what is your job in Philippines? What I mean po is we're educated, like, yes. But I'm not university, but undergraduate. At least you take university. Anong kinuha mo? Bachelor of Science in Office Administration. Wow, pang-manager. Pero we're happy for what we have. We're happy. Mas malaki kasi ang sweldo ng OFW kaysa sa Pilipinas. Dito parang parang teacher. Totoo. Kahit nga manager, mas mataas pa ang sweldo ng... Parang engineers. Mas mataas pa ang sweldo ng OFW kaysa sa manager. Kaya mga manager sa Pilipinas nagtatrabaho bilang OFW kasi maliit ang sweldo. So how about your Sunday? Kasi nakita kita papunta sa church. So yung holiday mo, you spend Sunday in the church? Encourage mo rin sila. Halimbawa, nandito sila sa... Marami po nagsasabi sa akin mga kaibigan ko, bakit ang late ka na lumalabas ng day mo? Sayang ang araw mo. Gala tayo. Punta tayo sa ganito. Like for example ngayon po just so testimony lang. Siyempre ako po pag nagtrabaho na ako ng morning, parang tatamarin ka na ng lumabas the whole day. But I just take a rest, a nap for 2 hours, gano'n. So, ayun, nag-nap ako ng konti and then refresh my mind and then what to do. Is even though a lot of friends asking me to go out and do something more. And may nag-invite nga po sa akin sa Shadi na, na birthday po kasi, sabi ko, sige, pagbigyan ko lang siya. I-minute ko lang po ngayon yung tao and then I give the gift. And then I bring my laundry because hindi po tayo nakakalabas sa amo. Kaya mo. So, yun po yung mga, yun po yung mga, experience natin. But we're not taking that for like bad... So, bago ka umalis ng holiday, nagpo-work ka pa muna? Yes po. Ala, sipag ni sister, bago mag-day off, i-walk niya muna 6 o'clock, gising na po ako, papakainin ko yung aso, maglalakad ng aso, and then, pag-uwi ko ulit, because I have 2 cats, 2 dogs. Wow. But the good thing is, I only have 1 employer. That's a good thing. Isang amo, ang amo niya hayop, mas maraming among hayop. Mas hayop ang amo ko, amo. Any struggle pag-alaga ng hayop? Struggle po if you have an allergies. Okay. Pag walang allergy, okay lang. Okay lang po. And good for our health as well. We have a regular exercise. At saka maganda rin yung nakakausap mo yung aso, di ba? Parang ang aso po kasi is if you have depression, you can talk to maybe next time you send us the picture of your dog. Sure. Sige na, bago ko i-upload to. Kasama natin yung picture ng kanyang aso at pusa. Ayan. So thank you for your encouragement sa mga... How about pala, kasi OFW lang sinasabi natin. How about the family member naman na tumatanggap ng pera ng mga OFW? Ano pwede mong sabihin sa kanila? Payuhin? That's a good Para hindi lang OFW kasi nanonood din, mga tigatanggap din. Ay, talaga. Kasi po ako being a single, meron po akong tatay.
Wala na po ako nanay since I was 70 years old. Okay. Diabetes. Yeah po, yan. So, Kapatid? I have 2 brothers po. Yung isa po may asawa na. Sa Okay. Batangas po siya. Nakapangasawa. May dalawa rin po anak. Okay. Ayun. Tapos, ang kapatid ko pong bunso is... Nag-aaral ka? Hindi, ayaw mag-aaral. Sabi ko mag-aaral ka. Sabi niya, sayang. Ilan taon ba siya? 2 years younger lang. 3 years Pwede lang po pa ang siya gap namin, mag-aaral. tatlo kami. Panganay ang lalaki na kapatid ko, tapos ako po. At saka yung bunso namin lalaki. So, Okay. lalaki, babae, lalaki. So, 3 sana years gap mag-aaral po. siya ngayon. 3 years gap. So, Sabi niya, bigyan ko daw siya ng puhunan. gusto niya mag-business. Opo, like for example, start with a small business, sabi ko. Like, ano ba yung, yung, I mean, yung parang gift mo. Like marunong po siya sa mag-alaga ng hayop because in our agricultural, di ba, sa ano po sa atin. Yun nga po, yung ano natin, di ba, yung kaya. So, mas maganda yon kasi imbis na bigyan mo ng pera, bigyan mo siya ng kabuhayan. Yes. Kasi pag pera, tatagalin ng I give tao. him kabuhayan, tapos Puhunan, nasa sa kanya po kabuhayan. yun, paano niya i-work out. Yan, magandang payo po sa mga ka-OFW natin. Isa po magandang payo na yan ay imbis na bigyan ng pera, bigyan ng pangkabuhayan. Pera din pero pangkabuhayan, hindi yung tumatanggap na. na. Po na malaking kabuhayan. Okay lang siya. din, parang from, puhunan. parang bibigyan ko lang po yung Puhunan. hindi masakit sa puhunan, maliit na puhunan na hindi masakit sa busa. Either mag-away man kayo dahil sa puhunan na yun. At least hindi. Minsan kasi wag ka nang umasa minsan pag kasi But iba yung iba. pero sometimes po tayo parang gusto natin mag-monitor. Oo, sabagay, wag aksayahin. Opo. And then dumadating po sa point na iniisip nila na nag-audit tayo, anong klase kang kapatid, anong klase kang anak, so gano'n. Okay. Ibig sabihin nun, like that. maganda yung ganun para pag na-monitor mo ang isang tao, na motivate siya. Kasi pag na-monitor At saka mo, nabibigyan ko po siya ng advice advice kung may ano po ba problema. pwede. So maybe you need to study first. Kung ano yung gusto mo, kung gusto mo magdala sa agriculture para may knowledge ka about it. Kasi pag wala kang knowledge about it and you want to do a business regarding to agriculture, so you need to study a little bit or basic knowledge about business. Kaya sa business, bago kayo pumasok sa business naman, kaya pag-aralan nyo muna yun. Study about it or research, something like that. Para Kasi hindi tayo malugi. tayo po internet naman po ang ano natin. Marami mag-google, mag-ano. Yes, Actually, yung iba bago pumasok sa study, nagkakaroon sila ng mga survey, ng mga study, research. talagang research. Even the doctors po ngayon, is kahit na doktor na sila, kailangan pa rin nila mag-research po. Tama yun. Yeah. Thank you so much for the encouragement. Ano pa, additional, last one. Always be happy whenever mayroon kami nadadaanan, struggles, and keep being positive. And keep trusting the Lord. Keep trusting the Lord. So, doon, pwede po ba namin malaman ang pangalan ninyo? Ako po si Bernadette Fernandez. Shout out po sa mga... Shout out po sa mga kababayan namin. Meron pa rin bang channel? Or wala po. Wala po. Gumagawa lang po before, Sa but Facebook, I don't baka have the meron na. confident ma. But, ayun. Okay, so thank you ha. Ang pangalan ko po sa Facebook is the same as my name, Bernadette D. Fernandez. So hanapin niyo po siya sa Facebook at nagre-reels ka ba? Ano ka? Sometimes, but not really. Support din po siya. Yeah. So thank you so much. Hanggang dito na lang. Always remember, be happy, keep safe, and keep trusting the Lord. This is Ate Palmayo Picnic Vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to subscribe or follow her in her Facebook, Bernadette D. Fernandez. Yeah. Thank you. God bless po and bye-bye. Have a nice day. Have a nice day. Nilapit pa.